Good afternoon, church. Let us all stand and humbly come into the presence of our God. Let us all sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Let's sing it again. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. May it be a sweet, sweet sound. May it be a sweet, sweet sound. May it be a sweet, sweet sound in your ear. As we acknowledge the presence of the Lord, let us welcome everyone with a warm welcome. Good day po sa inyo. Welcome to the Acts Church. We are gathered in love, united in faith, and anchored in Christ. At hayaan po natin na sa pagsimula po ng ating panambahan, ay i-welcome po natin ang presensya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Oh Heavenly Father, we are grateful that we have this opportunity to be participant of your people who will worship you in spirit and in truth. Salamat po, Ama, dahil sa paglapit namin sa inyo, kami po ay nakatitiyak na ang inyong presensya ay nasa kalagitan namin. Thank you for the Holy Spirit who will be guiding us, who will inspire us to deliver our thanksgiving, our worship unto you in the name of Jesus. Thank you, O Father, that in you we live and move and have our being. And we recognize that it is through the grace of the Lord Jesus Christ that we can approach your holy presence. And so, Father, search our hearts. Renew our spirit. If there be any wicked ways in us,
will you reveal them unto us, that we may depart from it. Thank you, Holy Spirit, that you can search our hearts, our motives, in everything that we do, in everything that we act, in everything that we think. Thank you that we can be honest unto you, for you know our hearts. And for this time, may you see our hearts pure before your presence. Thank you that today we can offer you our highest worship. We commit to you all the ministers who will be using their talents, their skills, their gifts, which the Holy Spirit has given. Salamat po dahil we can spend our time exercising the gifts that we have in the Lord Jesus Christ. And we commit to you even our messenger, your messenger, let your anointing be upon him, that he may speak only the words that you have instilled in his heart. Thank you for the message. Thank you for the anointing of the Holy Spirit. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Before we begin, let me read to you Psalm 95. It says, O come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In whose hand are the depths of the earth. The peaks of the mountains are his also. The sea is his, for it was he who made it, and in his hands formed the dry land. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if we will hear his voice, do not harden your hearts as in Meribah, as in the day of Massa in the wilderness. When your father tested me, they tried me, though they had seen my work. For 40 years I loathed that generation, and said, they are the people who err in their hearts, and they do not know my ways. Therefore I swore in my anger, truly they shall not enter into my presence. May the Lord be blessed. Ayan. And also, because of what Christ accomplished on the cross of Calvary, we now have access to God. And our worship is made acceptable through Him. So, let us lift our voices with joy, celebrating what He has done for us. As Psalm 150 declares, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah! Let us all sing, praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty
Loving others the way you love us is not something we can do by our strength. We humbly ask you to fill our hearts with your love. Let it overflow so it touches those who feel unseen, unloved, and forgotten. Use us to be channels of your compassion and light. Teach us to love like you do, sacrificially, sincerely, unconditionally. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon
kagandahan ng kalooban mo. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo. Naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, natuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, kabutihan mo'y sabay-sabay nating sabihin na hallelujah, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh, hallelujah, oh God. Luwalhatiin ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Please remain standing. Our scripture reading is found in the Romans chapter 12, verses 9 to 13. English Standard Version. We will read responsibly and in the last verse all together. Verse 9. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Verse 13, all together. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. This is the word of God. You may now be seated.
Let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba na dakila, Panginoon, sapagkat kailangan po ang Diyos na dapat naming purihan at sambahin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo po sa amin kung paano kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong katuruan, kung paano kami mamuhay sa iyong kaharian, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na muli ay makakapakinig kami ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord. Kung ano man po, Panginoon, yung mga bagay na nagiging hadlang para kami po ay magkaroon ng buong focus or attention sa iyong mga salita, Lord, sinasaway po namin ito sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, gayon po, itagong po ako sa iyong likuran, O God, upang kailangan po ang makita at ang mga salita na mamumutawi sa aking mga labi ay nagmumula po lamang sa inyo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So muli po ay isang magandang hapon, magandang araw po sa ating lahat at nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating series na Kingdom Transformation or Kingdom Living in the Real World. So after nung ating Sermon on the Mount preaching series ng mga nakarang ilang buwan, so ngayon naman ay paano naman tayo makapamuhay ng Kingdom Living in the Real World. So yun ang ating pag-uusapan ngayong buwan ng July, August hanggang sa ilang buwan pa. At nung starting ng first week ng July, tinuro ni Pastor Richard yung The Offered Life, kung saan nakita natin sa Romans chapter 12, verses 1 to 2, kung paano dapat natin ay i-offer ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Ayan, at hindi dapat natin tayo mag-conform dun sa pattern ng mundo na ito kasi alam natin na taliwas sa tinuturo sa Kingdom of God ay yung kung paano ang tinuturo naman sa Kingdom of this world. So, dapat hindi tayo nagko-conform. Dapat ay nagtatransform tayo. Ayan, patuloy na nagiging kawangis natin ang ating Panginoon. And then last week naman tinuro ni Pastor Freddy sa Romans chapter 12 verses 3 to 8 kung paano naman tayo binigyan ng ating Panginoon ng mga kanya-kanyang spiritual gifts. And naniniwala tayo na once na tinanggap natin ang ating Panginoon, ay bibigyan tayo, nagkakaroon tayo ng isang spiritual gifts. At dun sa sined niya, I hope binuksan nyo yung sined niya na yung sa attachment na sa group natin, kung hindi pa natin na-discover or hindi pa natin alam ano ba talaga yung spiritual gifts na mayroon tayo, isa yun sa mga tools na pwede nating tingnan and pwede rin nating tanungin ang ating mga SG leaders or yung ating mga pastors. Minsan kasi sila yung nakakakita or mansin, ito sa bagay na ito, dito meron kang giftings. Minsan kasi hindi natin na-observe yun. So pwede nating tingnan nyo or tanungin natin ang ating mga leaders din kung hindi pa natin na-discover. At yun nga, we can serve the Lord sa pamamagitan ng mga giftings na yun. And of course, aside from dun sa mga talents and skills na ginagamit natin para sa ating mga ministries, yung mga spiritual gifts na yun ay nakakatulong to serve others. So, ngayon naman ay pagpapatuloy nga natin yung ating sermon. Ayan, so ang title ng ating series, ng ating sermon ngayong hapon ay Genuine Love in Action. Ito naman ay from verses 9 hanggang 13, kagaya ng binasa natin. At yun ang ating focus ngayon. So ang purpose ng preaching ito ay to challenge us to express genuine love to each other in the body of Christ. So ano ba yung, paano ba natin ma-express yung totoo or yung genuine love sa ating kapwa? Ayan, so genuine love, actually sa panahon ng natin ngayon, no, parang mahirap nang malaman sino pa ba yung genuine or authentic, lalo na sa mga itsura. Parang iba-iba na, pare-parehas na yung mga nakikita natin. So sa ating actions naman, sa ating pag-serve or yung ating pagmamahal sa ating kapwa, paano naman natin malalaman kung sincere ba talaga yung ating pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. So yun yung ating focus sa hapon ito. And before that, tingnan muna natin yung mga marks of maturity. Kasi kung titingnan natin sa title page nung sa ESV version no, ng Romans chapter 12 verses 9 hanggang 21, ito ay marks of maturity yung makikita natin. So let us assess ourselves. Tingnan natin kung gaano na kaya tayo ka mature spiritually. So hindi naman natin kailangan sabihin kung ano yung score natin. Pero
ito bang mga bagay na to ay nakikita ko sa aking sarili or masasabi kaya ng kapwa ko na itong mga bagay nito ay nakikita nga sa'yo. So we can just check kung self-assessment lang to, kung ito ba ang mga bagay na to ay nagmamanifest sa inyo. And by that, we can say that nag-grow nga ako spiritually. Kasi siyempre, ang goal naman natin bilang mga Kristiyano, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, ay hindi tayo manatili na baby Christian. Dapat tayo ay nagmamature. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, nagmamature. Ayan, dapat nagmamature. So tingnan natin, no? There are like 15 items na pwede nating tingnan. So una, are we genuine or sincere Christian? Talaga bang masasabi natin na we are sincere Christian? Hindi ba tayo yung secret agent Christian? So kung kaya, check nyo na sa sa checklist nyo. Kayo ba ay may discernment or biblical conviction? Discernment meaning nare-recognize nyo kung alin yung tama or kung yung mali or yung alam mo na nga na tama, hindi pa yun ang gagawin mo or alam mo na yun yung mali, ang ginagawa pa yun yung mali. So meron ka bang ganong discernment or yung sinasabi, ang sinusunod ba yung sinasabi sa Bible or yung sinasabi ng mundo? Yun ang biblical conviction. Pangatlo, are you showing brotherly affection, yung loving your family na yung totoo? Ganun ba yung pagpapakita na pagmamahal mo? Are you honoring or valuing others? Yung parang mas inuuna mo sila kaysa sa sarili mo? Or dapat laging ako muna? So, ayan. So, gano ang score natin dyan? Or parang hindi, dapat ako mauna. Hindi pwedeng iba. Are you diligent? Hindi ka ba tamad? Tamad sa pag-attend, sa mga Bible study, sa mga SGs, sa worship service, or sa mga ministry, or even sa work. Of course, dapat hindi rin tayo tamad sa ating dapat very, very diligent tayo sa mga bagay na yan. Are we fervent in spirit or talagang maningas yung talagang nagbo-boil, no? Yung talagang nakita natin na mainit tayo sa ating pananampalataya. Are we serving the Lord? Meron na ba tayong mga ministries na kinabibilangan sa ngayon? Kung hindi pa siguro, it's about time na pwede na tayong mag-join sa mga ministries. Are we rejoicing in hope? Nang talagang nagagalak tayo, talagang nagkakaroon tayo ng may pag-asa tayo, hindi tayo laging parang walang pag-asa. And are we patient in tribulation? Kapag may mga pagsubok, parang hindi natin alam kung anong gagawin natin or talagang wala na tayong kapag-asa. Dapat we are patient in tribulation sa mga sufferings na nararanasan natin. And are we faithful in our prayer? Kumusta ang ating prayer life? Lagi ba tayo nananalangin sa ating Panginoon? Are we being generous and hospitable? Ayan, kumusta ang ating giving? Of course, hindi lang naman giving sa church. Yung giving natin sa ating kapwa. And are we being hospitable sa ating mga kapatiran? Are we gracious to others? Yung pagka may pagkakamali sila, gracious tayo sa kanila. Hindi tayo yung parang ang tagal natin bago magpatawad or mga ganyan. Are we showing humility? Humble ba tayo? Or very proud tayo? Ganyan. And are we harmonious and very peaceful? Talagang hindi tayo nangunguna sa mga away-away. So are we peaceful? And are we not vengeful? Yung yung kapag mayroong ginawang masama sa'yo, kailangan gagantihan mo. Kasi siyempre, ayaw mo nang nalalamang or hindi mo pinagpapasag Diyos na lang. So ito yung mga marks. Of course, madami pa, no? Pero dun sa Romans 12, 9 to 21, ito yung mga bagay na makikita natin sa na mga marks ng isang matured Christian. And hopefully, itong mga bagay nito ay nag-i-increase sa ating buhay as we go along sa ating spiritual walk. Hindi yung pababa ng pababa yung ating score sa mga bagay na ito. Dapat nag-i-increase yan. At kung sa tingin mo sa isa sa mga marks na ito ay medyo kulang ka, so it's about time, siguro kailangan nating unti-unti, i-improve natin yon, i-increase natin yon. Pwede natin itong pag-usapan sa ating mga SG meetings, kung ano yung mga bagay na yon na pwede pang ma-improve, or ano naman yung bagay na sa tingin natin na ito, nag-excel ako dito, magagamit ako dito sa mga bagay nito. So, sa self-reflection lang na nakita ko na pwede nating i-relate doon sa ating text ngayon. Okay? So Romans chapter 12 verses 9 to 13. So ito yung 5
5 verses lang na pag-uusapan natin sa hapon na ito. So basahin ko ulit. Sabi sa verse 9, "Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality." So sa ESV version po, ito yung sinasabi. At maganda rin na tingnan natin ang sinasabi sa wika natin para mas madali din nating maintindihan. Kasi minsan, ang hirap ng sa English, no? Mas maganda din yung naiintindihan natin sa sarili nating wika. Sabi dito, ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari. Kapuotan ninyo ang masama, manangan kayo sa mabuti. Maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa, sa inyong paghihirap, maging matiisin. Sa inyong pananalangin, magpatuloy kayong matatag. Magbigay sa pangangailangan ng mga banal. Ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita. Baka isipin niyo, parang mas mahirap pa pala yung Tagalog, no? Mas malalim yung translation. Pero I'm sure, karamihan sa atin ay naiintindihan kung ano ang sinasabi sa sariling wika natin. At ito nga yung sinasabi sa Romans chapter 9, 12 verses 9 to 13. At kung titingnan natin itong 5 verses na ito ay nahati sa 13 na short exhortations. Ang galing, no? At kung titingnan natin din, itong 5 verses ito, punong-puno ito ng application. Kasi yung sa verses 1 and 2, yun yung foundation ng pinag-aaralan natin. And yung 3 to 8, ito naman yung mindset kung paano tayo at paano tayo mag-serve with grace. At itong 9 to 13 naman, ito yung how we can serve the Lord with grace and how can we serve God genuinely and lovingly. So titingnan natin kung ano yung 13 na short exhortations na nandito sa 9 to 13. Una, yung let love be genuine. Pangalawa is abhor what is evil. Pangatlo, hold fast to what is good. Pang-apat, love one another with brotherly affection. Pang-lima, outdo one another in showing honor. Pang-anim, do not be slothful in zeal. Pang-pito, be fervent in spirit. Pang-walo, serve the Lord. Pang-siyam, rejoice in hope. Number 10, be patient in tribulation. And then 11, be constant in prayer. And number 12, contribute to the needs of the saints. And lastly, seek to show hospitality. So itong 5 verses lamang na ito na nakita natin sa Romans, ay meron na itong 13 na short exhortations na pwede nating tingnan isa-isa. Of course, sa pag-aaral natin, ay makikita natin sa 13 na to, meron akong 7 points. Ano ba talaga yung tinatawag natin na genuine love in action? So ito yung titingnan natin. And kung titingnan natin yung genuine love, kasi sa love natin ngayon, the world defines love in ways that are not necessarily biblical. So kasi yung mundo natin ngayon, iba yung definition kasi ng love. Parang, for instance, yung love is defined in our culture as a feeling. So, di ba ganun yung definition ng love dito as a feeling daw? Kasi dati natatandaan ko, pag nagbibigay ng definition, ano ba yung love? Sabi niya, love is a feeling. Love is a feeling that you feel when you feel a feeling that is never felt before. Parang ganun. Oo nga, no? Yun yung feeling mo na nararamdaman mo nung dati na hindi mo pa nararamdaman, di ba? Parang kakaiba, no? And then sometimes, yung feeling din na nakikita natin sa mga romantic movies, yung mga ganyan, sinong mahilig ng mga ganun manood sa mga movies or mga iba't ibang mga series, mga teleserye about ganun yung yung worldly love or yung romantic love na nakikita natin yon. Also, yung love is described in our society as consumerism. Siyempre kailangan masasabi mong love mo siya pag bumili ka ng gifts na ito at ibigay mo sa yung loved ones. Ganun silang mag-market para mabili yung kanilang mga products. So ganun yung love sa isang. And sometimes, love is defined in our culture as being inclusive. Lahat kasali. Love wins. Yung mga pinaglalaban ng mga
nasa LGBT community. Parang lahat dapat tanggapin. So dapat wala dapat humadlang sa pag-iibigan ng kahit sino. Ganun ang definition ng love sa ating culture. Pero titingnan natin, ano ba talaga yung totoong definition ng love na tinutukoy dito? So, yung love, ang Greek word niyan ay, of course, lagi nating napag-aaralan is agape. So, that is the love na pag-uusapan natin. And agape love does not depend on the world's criteria for love. So, yung agape love, hindi siya nagde-depend sa criteria ng worldly love na kung saan yung attractiveness, yung emotions, and sentimentality. Kasi di ba sa world, kapag attractive, kapag maganda, madali kang ma-in love. Pero kapag parang hindi mo nakikita yung hindi siya attractive sa physical sa physical appearance niya, parang hindi naman to lovable, no? Parang yun yung ng love, conditional masyado. Pero yung sa agape love, it is unconditional. So agape love is God-like love motivated and energized by God and which loves regardless of the circumstances, a deliberate love that decides, enabled by the Spirit and grace, it will keep loving even if it is rebuffed, and a love that centers on the needs and welfare of the one loved and will pay whatever personal price is necessary to meet those needs and foster that welfare. So nakita natin dito na this love is motivated and energized by God, and regardless kung ano man yung situation, ine-express natin yung love na yon. So unconditional nga yung love na ito. Then biblical agape love is the love of choice, the love of serving with humility, the highest kind of love. So itong love na pinag-aaral natin to, yung agape love, is the highest kind of love, the noblest kind of devotion, the love of the will, intentional, a conscious choice, and not motivated by superficial appearance, emotional attraction, or sentimental relationship. So tataka kayo, July, no, pinag-uusapan natin yung love. Hindi ba tapos na yung love month? Of course, we can talk yung about love anytime kasi God is love. So dapat lagi din nating pinag-uusapan yung tungkol sa love. And of course, command naman ng ating Panginoon that we should love one another. So ngayon, sa mga next slides natin, ipapakita natin ano ba yung nature ng genuine love. So titingnan natin yon. Ayun. So una, genuine love or yung Christian love. So yung atin yung pag-uusapan ngayon. Love must be authentic. So sa verse 9a, makita natin ito, let love be genuine sa ESV. Nakalagay dyan is genuine. Sa NIV, ang ginamit na word ay sincere. Sa NKJV naman at sa NASB, let love be without hypocrisy. So iba-iba yung mga translation. So at least mas mainam, makita natin iba-iba yung ginamit at mas madali nating maintindihan. Sa King James naman is let love be without dissimulation. Okay? Walang pagpapanggap. Sa NLT, ito maganda rin yung translation ng NLT. Don't just pretend to love others, really love them. Kasi madali namang mag-pretend na, mahal naman kita, no? Pero hindi mo naman pinapakita ng totoong pagmamahal. And sa Amplified Version, sabi niya, love is to be sincere and active, the real thing without guile and hypocrisy. So, love must be authentic. Let it be without hypocrisy. Dapat yung love natin sa ating kapwa ay totoo, yung hindi nagpapanggap, no? Genuine. Ano ba yung ibig sabihin ng genuine? Paano mo masasabi ng isang bagay or isang tao ay genuine? Isang bagay, no, lagi yung leather mismo, yung minsan natin, genuine yung leather na to, no? Yung talaga makikita mo yung quality, hindi ito synthetic. O kaya yung suot niyang gold, genuine talaga yan, hindi yan kumukupas, hindi yan tinubog lang, no? Yan, di ba yung mga ganun yung nakikita natin na genuine? O kaya yung itsura, genuine talaga yan, hindi yan nagparitoke. Parang gano'n, no? Kasi usong-uso na yung sa ngayon, no? Parang magkakamukha na daw sila. Yung mga ganyan. So, sa dictionary sabi niya, ang genuine daw is being what something or someone appears or claims to be. Real, not false, or authentic. So yun daw pala, no? Ang genuine daw, kung ano yung nakita mo, what you see is what you get. Kasi totoo yun. Yun na yun. Hindi yung may halong mga ibang bagay. Parang maging imitation siya.
Literally, genuine means without hypocrisy or deception. Christian love should have no pretense but demonstrate real or true care for other believers. True believers do not play at love by acting behind a mask of something else. There is no place for deceit in Christian love. So, yung genuine love pala, it is without hypocrisy or deception. Kanina nung inawit natin yung Spirit at your church, naramdaman niyo ba yung sa verse doon na I want to care for others like Jesus cares for me. Di ba dapat ganun yung pagmamahal natin? Ibig sabihin, talagang totoo na nag-care tayo sa ating kapwa. And yun ang gusto nating ipakita sa ating mga tao. Because most people know how to pretend to love others, how to speak kindly, avoid hurting their feelings, and appear to take an interest in them. So, madali naman talagang mag-pretend. No? Parang sasabihin mo yung mga bagay na ayaw niyang, na hindi siya masasaktan. Parang ayaw mong sabihin yung mga bagay na totoo kasi ayaw mong maging honest kasi baka masaktan siya. So, hindi yun totoong pagmamahal. Ayan, doon. Nagpipretend lang tayo doon. Pero ang gusto ng Panginoon, God calls us to real and sincere love that goes beyond politeness. Ayaw niya na, pero minsan no, parang siyempre gusto mo maging, inirespect mo siguro or being polite, kaya parang ayaw mong sabihin yung totoo. So ibig sabihin, hindi tayo nagiging genuine sa ating pagmamahal. Yung next word na sa NIV, sincere yung ginamit, di ba? Yung word na sincere, it comes from the Latin word na ang ibig sabihin, sincera, ang ibig sabihin ay without wax. So, walang wax na nilalagay, no? Parang nakakita na ba kayo nung apple na makintab na nakabili na ba kayo? Yung parang yung mga Fuji apples. Nilalagyan kasi yun ng wax yun eh. Or yung mga ibang apple para ma-preserve yung kanyang quality. Pag kinayas mo yung balat niya, may makikita kang mga puti-puti. So, wax yun. So, ganyan. And ito naman sa sincere nito, itong definition nito, galing ito sa Old English na yung ginagamit ng mga merchant, yung paglalagay ng wax doon sa mga vase nila, sa mga vase or sa mga pots, yung mga may crack na. Kasi para maibenta pa nila yon sa mga tea students, I'm sure na pag-aralan nyo ito, no? Para maibenta pa ito ng mga merchants, yung may mga crack doon, tinatakpan nila yon, tinatakpan nila ng wax at ibebenta nila yun sa mga mamimili. At kung hindi masuriin, hindi magaling talagang pumili yung buyer, hindi niya mapapansin, meron pala itong damage talaga. At pag uwi na lang niya, parang may tumutulo na. So, gano'n. So, ibig sabihin, dapat yung love natin ay sincere, without wax. And lastly, isang definition din is without hypocrisy. Ano ba yung hypocrisy? Ang hypocrisy ay, without hypocrisy ay galing sa Greek word na opkritos. Yung A, ang ibig sabihin ay negative meaning. Without, hypokrinomai. Yung A is without, no? And hypokrinomai is ibig sabihin to pretend. This Greek verb being a combination of hupo, under indicating secrecy, so yun pala, and krino, to judge. Literally without play acting, without playing the part, or without hypocrisy. Sa Webster, ang ibig sabihin naman ito ng hypocrisy is the act or practice of a hypocrite of feigning to be what one is not, or to feel what one does not feel, a dissimulation, or a concealment of one's real character, disposition, or motives, especially the assuming of false appearance of virtue or religion, a simulation of goodness. Ito yung mga gumaganap sa theater. Parang yung may mga mask sila na, di ba, ang mask na suot nila masaya, pero beside pala, hindi man talaga sila masaya. So, ito yung sinasawag na hypocrisy. So, dapat ang love natin ay walang pagkukunwari, walang pagpapanggap. Dapat ito ay genuine. So, yun yung unang nature ng genuine love. Love must be authentic, sincere, genuine. So, yun yung importante. So, a believer's love should not wear a mask, but should be genuine, sincere, and unaffected. So, madali naman kasing magsabi na, mahal na mahal kita, no? Pero pag talikod, hindi naman pala iba talaga yung mahal niya. Parang gano'n. So, dapat hindi gano'n ang ating pagmamahal. So, sabi ni Grant Osborne, for our love to be different from most of what is called love in the world, it must be genuine without hypocrisy, deceit, falseness. Sincere love is genuine love.
Jesus was referring to this kind of love when he said, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another." So, yun yung command sa atin ng Panginoon, that we should love one another. And meron din song, sabi niya, "Show me how to love like you have loved me." So, dapat ganun din yung ating prayer na, Lord, turuan mo kami, ituro mo sa amin kung paano magmahal kami ng kapwa na kagaya ng pagmamahal mo sa amin. And yun ang dapat nating i-extend na pagmamahal sa ating kapwa. So, unang point natin, love must be authentic. So, doon tayo mas nag-focus ngayon kasi genuine love in action nga yung pinag-uusapan natin. Kaya medyo mahaba yung naging focus natin doon. Okay, so tingnan natin yung second part naman ng verse 9. So, second point natin, Christian love should be discerning. Ayan, so sa ESV, ang sabi nito, abhor what is evil, hold fast to what is good. Sa NIV, hate what is evil, cling to what is good. At sa Amplified, hate what is evil, detest all ungodliness, do not tolerate wickedness, hold on tightly to what is good. So the way we show our love for God and others in our Christian life is by being discerning. So isa sa pamamaraan na may papakita natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating Panginoon ay yung pagiging discerning. So nasabihan na ba kayo na yung parang matindi yung discernment mo parang ganun. So ano ba yung discernment na sinasabi? So yung being discerning means know the difference between right and wrong. So 'di ba? Dapat alam natin yung difference ng tama sa mali. So kapag alam naman natin yung difference sa tama at sa mali, pero mali pa rin yung desisyon na ginagawa natin, may mali na sa pag-iisip mo. 'Di ba? Parang alam mo na ito yung tama pero ginagawa mo pa rin mali. Ibig sabihin, wala kang discernment. Wala kang biblical conviction, yung kanina na sinasabi natin. So, I hope na kapag tayo nagde-decide, namimili sa tama at mali, piliin natin yung tama. Tama bang maging mali? Mali bang piliin ang mali, ganyan. So yung evil dito ay, ang Greek word dito ay poneros, ang ibig sabihin ay wicked, bad, yung mga masama talaga. And yung good naman, of course, ang Greek word dito ay agathos, yung mga mabuti. So tingnan natin yung sinasabi dito. To abhor something is to hate it so much that we turn away from it. So yun pala yung ibig sabihin ng to abhor. Yan, to detest. Yun nga to hate it. Yung talagang ayaw mo siya. Yung kumusta naman yung yung pag-hate nyo sa sin? Sobra na ba na gusto niya sang talikuran o hindi pa rin? Ayan. Yung Greek word ng abhor dito ay apostogeo, from apo, and stogeo, to hate. So yun yung ibig sabihin niya. And then, yung to cling naman is to cling to something is to be glued to it, cemented to it, joined firmly to it. Na ang Greek word niya ay kolaw, from cola or glue. Nung bata ako, sabi ko, di ba pag nung elementary tayo, pinabibili tayo ng cola? Sinong naka-experience nun? Alam niyo yung cola? Yung glue. Yung glue. Sabi ko, yung pala yung Greek word ng, ganun pala galing yung cola ng ng Tagalog, no? Sa Greek word mismo na cola. Parang, di ba yun yung pandikit? So, ang ibig sabihin ng tukling is talagang dumikit. At sa mga mag-asawa, ito yung ginagamit na term is tukling. Ayan, to cleave, di ba? Yung talagang mag-join at walang maghihiwalay. Yun yung pandikit. So, ang gusto ng ating Panginoon, we must cling to the good. Hindi yung sa bad tayo magkikling, no? Dapat doon tayo. At ang gusto ng ating Panginoon is i-hate natin yung yung wickedness. Ayan, hindi yung nakikipagbarkada tayo kay Satan. Yung mga gusto niya, yung ginagawa natin. So dapat hindi yun ang ating ginagawa. So genuine love is God's kind of love which hates what is evil relentlessly. Ayan, so talagang matinding pag-iwas, hindi lang pag-iwas, talagang dinidetest natin yung yung mga bagay na hindi ka aya-aya at hindi ka nice-nice at yung mga ayaw ng ating Panginoon. Ayan, so yun yung bagay na dapat nating tingnan. And ano ba yung mga things na ayaw ng mga or detestable sa ating Panginoon? So sa Proverbs 6:16-19, sabi to, there are 6 things
the Lord hates, 7 that are detestable to him. So verse 17, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Ito yung mga bagay na detestable sa ating Panginoon. So ito yung mga bagay dapat na inaayawan na natin. Yung detest, yung what is evil. At kung titingnan natin, yung mga 7 sins, parang andun yung pride, yung greed, yung lust, yung wrath, yung envy, gluttony, yung laziness. So ito yung mga bagay na dapat hindi natin ginugusto. Dapat iniiwasan natin at dapat doon tayo lumalayo. So yun yung pangalawa. Christian love is discerning. So pangatlo naman, Christian love fosters family spirit and should be honoring. So sa verse 10, ito naman ang sinasabi. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Sa NIV, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So yung brotherly affection dito ay galing sa Greek word na Philadelphia. So alam niyo yung Philadelphia, no? From Philos, beloved, dear, friendly, and Adelphos, na ang ibig sabihin ay brother. So dapat yung ating love, no? There should be familial love and affection sa atin bilang mga Kristiyano. And I'm sure dito sa atin sa Acts Church ay ramdam natin yung pagiging isang pamilya. Sino po mga kapamilya dito? Mga kapuso, mga kapatid. Ayan, di ba? Tayo ay mga isang pamilya at nakakatuwa nga na every time na may magpapaalam, no, lagi ang sinasabi nila sa atin ay naramdaman nila yung pagiging pamilya dito sa ating sa Acts Church. And I hope yun yung palagi nating ipinaparamdam sa mga kapatiran natin na tayo dito ay magkakapamilya at binavalue natin sila, ino-honor natin, nire-respeto natin ang bawat isa. Hindi yung parang yung hindi natin sila iginagalang. So be devoted. Sabi nga, the word devoted, ang Greek word niya ay philostorgos. So philos and storgos. Ang storgos dito is a family. It's a family word. Full of tenderness and affection and family loyalty. We have put our trust in Christ as Savior from sin, are a family. So lahat tayo na nagbigay na ng nagtiwala sa ating Panginoon, naging kabilang tayo sa family of God. So we're all brothers and sisters and God is our Father. So we need to have a warm and fervent family love for one another. So talagang dapat maramdaman natin yung hindi yung aalis yung bisita natin dito na hindi man niya lang na-feel na welcome siya dito. Parang hindi niya naramdaman yung pagiging member siya ng family. So this kind of love allows for weaknesses and imperfections, communicates, deals with problems, affirms others, and has strong commitment and loyalty to others. Such a bond will hold any church together no matter what problems come from without or within. So, yung love na ito, yung okay na tayo ay makitaan ng ating mga weaknesses. Hindi naman lahat tayo may mga malalakas, no? Kumbaga may mga imperfections. Pero hindi tayo na-judge. Kasi minsan yun yung nararamdaman natin, parang, ay, mayroon akong imperfections or may kahinaan ako dito. Hindi ako tanggap dito. Hopefully, hindi yun ang talagang na-feel natin to. And we always, we welcome yung mga kapatiran natin, iba-iba yung background natin, and we should let them feel na they are really welcome at they are belonging sa family of Christ. And sa Acts Church, so di ba nga yung tagline natin, we are gathered in love. So dapat talagang naramdaman nila na ito sa church na to, talagang sila ay mapagmahal. Naramdaman ko yung totoo, yung genuine love sa kanila. Hindi sila hypocrites, hindi sila, kumbaga sincere talaga yung pagmamahal. And we have this open communication. Kapag may mga problema, dapat ganun yung nararamdaman. Hindi yung tinatago, no? Parang yun nga yung pretentious yun, no? And we deal with problem, we affirm one another. Kapag may mga magandang ginagawa, we affirm them. Diba? Yun talaga yung family. Diba? Yun ang nakita natin dito. And also, we honor one another. Ayan. Sabi ni Bruce Hurt, to honor someone is to show genuine appreciation and admiration for the other individual. Believers who are being transformed by the renewing of their mind should be becoming more and more sensitive to showing respect,
to acknowledging the accomplishments of others, to demonstrating genuine love by not being jealous or envious. These are the marks of sincere faith which is maturing. So isa na naman sa marks ng matured Christian, yung nag-o-honor, nire-respect natin yung ating kapwa at hindi tayo naiinggit or talagang parang pag sa mga achievement ng mga kapatid natin, ina-affirm pa natin sila, talagang pinipraise natin sila, and of course pinaghirapan nila yun, no? And I'm sure darating din yung para sa atin. Kaya yun yung genuine love, hindi yung parang nag-post ng ganito, papakitang ano na naman yan. Parang gano'n. Iba yung naiisip natin sa kanila, no? Pero dapat nirerespeto natin ang bawat isa sa kanila. And we respect their privacy at kung ano naman yung mga ginagawa nila. Kumbaga, yun yung isa sa isang pagpapakita ng pag-value and pag-honor natin sa ating kapwa. So our church is more than socializing. Church can be a great place to get caught up sa latest mga events, mga tennis or mga sports or sa mga family news, mga health concerns. Sometimes kasi 'di ba sa atin sa church, nalalaman natin kung ano yung mga health problems, mga kapatiran natin or yung mga pinagdaanan nila sa families nila, yung mga namatayan or may mga umuwi ng bakasyon, may mga problems. Kumbaga sa church nakikita natin 'yon. And dito sa pag nag-gather tayo dito, we are not just yung worshiping, of course, isa sa purpose natin is to worship our Lord, no? But we are here also to fellowship with one another, yung nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Sabi dito, we Christians have a kinship with all others who believe, and from that bond of faith and love, a mutual strength receive. So ito yung nararamdaman natin kapag nag-fellowship tayo. Hindi lang tayo nandito to socialize. Kasi ano kaya ang suot ni Sister Seth ngayon? Ano kaya ang suot ni ganun? Parang hindi naman ganun yung kaya tayo umaatid ng church. At ito ay para tayo ay magpalakasan. At dahil isang linggo nagdaan, na-miss natin yung mga kapatid natin, yung mga pamilya natin. Kaya we are here, not just to socialize. So Christian fellowship builds us up and binds us up together. So napaka-importante yan. Kaya yung Christian love ay talagang it fosters yung Christian family, and of course, it is honoring one another. So, importante yun. Okay, so pang-apat, Christian love should be diligent and enthusiastic in service. So, dapat diligent and enthusiastic in our service. Sabi sa verse 11, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Sa NIV, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. And sa NASB, not lagging behind diligence, fervent in spirit, serving the Lord. So yung word na zeal dito is galing sa Greek word na zelos, na ibig sabihin eagerness and ardent interest in pursuit of something. So yun pala, or yung enthusiasm. So yun yung zeal na sinasabi dito. And then yung Greek word naman ng lagging behind is okneros, is to be slow or delay or hesitate, yung laziness. Ayan, yun yung dapat yung ating diligence, hindi dapat ganoon. Dapat maningas tayo, dapat masigasig tayo, 'di ba? Hindi tayo tatamad-tamad. So yun yung command sa atin, dapat hindi tayo tatamad-tamad. Dapat tayo ay nagsisipag sa ating mga ministry, sa lahat ng ating ginagawa, sa pag-abot sa ating mga kapatid. And then yung fervent in spirit, ang Greek word ng fervent ay zeo. And yung spirit, of course, yung pneuma. Yung zeo is yung boiling water. Yung fervent, yung talagang kumukulo talaga. Yung talagang nagpupuyos yung damdamin, yung nag-aapoy. Ganon yung ibig sabihin. Dapat ganon yung ating faith, yung ating pananampalataya, no? Yung ating love. And yung serving the Lord is douleo from doulos, or yung server, yung slave. So yun yung Greek word niya. So tingnan natin paano tayo magkaroon ng passionate service or yung zeal, yung love zeal for serving the Lord. So tatlong bagay. So una nga, it is defined by diligence. So sabi ni John MacArthur, sabi ito, there has to be haste, there has to be intensity in Christian life. There is no room for laziness. So dapat walang room for laziness sa atin. At
bilang mga Christian, nagpapatuloy tayo sa ating mga ginagawa. So, it is defined by diligence. Sabi ni Grant Osborne, fatigue may be part of the cycle of service, but apathy or lack of zeal. So, siyempre, minsan naman, napapagod din tayo, at part ito talaga ng ating ginagawa. No? Pero yung apathy or yung lack of zeal, yung nawalan ka na talaga ng zeal or ng enthusiasm to serve or to minister, it should not be part of a believer's life. Christians must fight against discouragement, depression, and negativeness. They must do their utmost to keep their spiritual temperature high. So dapat nagpapatuloy tayo kapag nafe-feel natin minsan, parang complacent na ako, parang tinatamad-tamad na ako. Dapat sine-check natin lagi yung ating spiritual temperature, kung high pa ba or hindi. Pangalawa naman, it is defined by fervency. Sabi ni Bruce Hart, in the context of Christian service, fervent means to be full of energy. Ayan, so energy. May energy pa ba tayo dyan? Baka wala ng energy. Ayan, to be on fire with zeal and enthusiasm. It is a warning against settling into comfortable, shallow ruts in our spiritual life. So, hindi dapat tayo nagiging comfortable lang sa kung ano tayo. Dapat nag-i-improve. So, kung minsan parang nagkukulang tayo sa part na yon sa pagiging mainit sa ating Panginoon, dapat hindi tayo gano'n, hindi dapat tayo lukewarm. Okay? The idea is that believers are continuously, or in present tense, this is to be our habitual practice, our lifestyle before a critically watching world. We are to be continuously be hot for the things of the Lord. So dapat nagpapatuloy tayo na mainit tayo sa mga bagay para sa ating Panginoon. So by that, we can serve the Lord with zeal. And lastly, it is defined by ministry. So sabi nga, serve the Lord. Sabi ni Stephen Cole, Paul isn't describing someone who needs to be arm-twisted into volunteering for some ministry until finally he feels guilty and can figure a way out. So he grudgingly says, okay. Hindi naman to yung sinasabi ni Paul na, uy, halika dito, mag-join ka, mag-volunteer ka, yung talagang pinipilit mo na siya. Hindi naman yun yung sinasabi dito. And praise God sa atin din sa Acts Church, no? Isa din sa laging testimony ng mga umuwi din sa atin or mga umalis. Nakapag-serve sila dito in a way, kahit simpleng ministry. And yun yung natin, no? Isa sa goal din natin na bawat isa sa atin ay minister. Pero sabi to, rather he is describing those who are boiling over with zeal to the point that they probably need to be counseled to focus their efforts because their tendency would be to get involved in just about every opportunity to serve the Lord that comes along. So balance din naman. So hindi naman yung lahat ng opportunity, parang ikaw lang ba yung tao sa church? Meron din naman na iba na pwedeng gumawa. No? So dapat balance lang. So kung wala ka pang ministry, you should serve the Lord sa mga ministries. Marami rin tayong mga panawagan sa ministry. And kung lahat naman tinitake mo na, ano ka din naman. Kasi nakakapagod din yun. Mahirap na ma-burn out tayo. Baka hindi ka na mag-serve after na ma-burn out ka. So yun yung pang-apat. Christian love should be diligent and enthusiastic in service. So pang-lima, Christian love should be patient and hopeful. So dapat tayo ay matyagain at tayo may pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sa 12a, sabi niya, rejoice in hope, be patient in tribulation, be joyful in hope, patient in affliction. Constantly, as amplified naman, constantly rejoicing in hope because our confidence in Christ is steadfast and patient in distress. Yung rejoice dito ay, ang Greek word na ay chairo, na ibig sabihin is full of cheer, calmly, happy, or well-off. Yeah, so yung rejoice. At ang hope naman, ang Greek word niya is elpis, yung pag-asa. And yung tribulation is thlipsis. Ang ibig sabihin ay crushing pressure. So yun yung tribulation or suffering. And of course, lahat naman tayo nakakaranas tayo ng mga trials, mga sufferings. At kapag hindi ka na nakakaranas noon, patay ka na. Wala nang problema. So ibig sabihin. Pero bilang mga tao na tayo gumagalaw pa, patuloy tayo na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sabi ni Grant Osborne, rejoicing in hope, this means that we should look forward with happy anticipation to all that God has in store for us. So talagang meron tayong
inaasam, yung blessed hope, no? We are rejoicing in hope. Yung meron tayong nilulook forward. So yung pag wala ka ng pag-asa, ibig sabihin hindi ka nabuhay kasi habang may buhay, may pag-asa pa tayo. We don't have to fear our future when it is in God's hands. So hindi natin kailangan mag-worry sa ating future kasi alam natin na si Lord yung may hawak na ating future. Christ is the reason that we can be joyful. So si Lord talaga yung reason kung bakit meron tayong dahilan para maging magalak or masaya tayo. And then patient in suffering. So when believers face trials or persecution, they are to endure patiently for they know God is in control. Di ba sabi nga sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testings of our faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that so that we may be mature and complete, not lacking anything. So isang marks of maturity din yon yung tayo ay nagpe-persevere. So kapag ganyan, no, dapat tayo ay nagagalak tayo na meron tayong nararanasan na mga paghihirap din mga pagsubok. Pero hindi naman ibig sabihin, puro paghihirap na lang. Hindi, kasi ang buhay Kristiyano, of course, meron tayong kagalakan dahil sa ating Panginoon. Okay, and then number 6, sa 12b naman, yung kadugtong naman nun ay Christian love should be prayerful. So, be constant in prayer. We should be faithful in prayer. And then keep on praying, continually, steadfastly in prayer, and devoted to prayer, continually seeking wisdom, guidance, and strength. So, hindi dapat nawawala sa atin bilang mga Kristiyano yung pagiging mapanalanginin. So, and sino yung pinagpipray natin? Of course, aside sa atin, yung ating mga kapwa, ang ating kapwa believers, sa mga needs nila. So, dapat meron tayong, ang tawag dito, laging handa na manalangin. So, faithful in prayer, because it is a trademark of believers, yung prayer, it is our lifeline to God. So, they must be persistent in praying, both individually and corporately, nakagaya ng mga ginagawa natin sa mga prayer meetings natin. So, Jesus always persisted in prayer. Prayer was the overflow of a life lived in perfect love to God and others. And prayer should be the overflow of our life. Christian love for God and others should be reflected in a lifestyle of persistent prayer. So, gayahin natin ang ating Panginoon. Siya yung ating model sa pagiging mapanalanginin. And sino yung pinapanalangin niya? Sabi nga niya kay Peter, no? But I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when you have turned back, strengthen your brothers. And also, He is praying for all of us. Sabi niya sa John 17:20, I pray not only for this, but also for those who believe in me through their word. So, importante na lagi tayo nananalangin. At isa to sa nature ng genuine Christian love. Sabi ni Stephen Cole, tribulation, hope, and prayer always go together in the New Testament, and it is a very good way of testing ourselves to ask whether they always go together in our experience. They should. So, pag hindi na natin naranasan yun, we should ask ourselves, baka hindi na nga tayo nananalangin, wala na tayong pag-asa, hindi natin na-experience yun. So, they go always together. By that, we can pray and we can express our genuine love sa ating kapwa. And then lastly, yung 7 nature ng genuine Christian love, and makita natin sa verse 13. Sabi dito, Christian love should show hospitality and be generous. Sabi sa verse 13, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Sa NIV naman, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. So yung contribute dito, ang Greek word niya ay koinoneo. It describes the sharing of one's possession. So yung contributing, yung pagiging generous, yung lahat tayo may mga needs. Siyempre yung needs, yung mga necessities. Yan yung mga nagko-contribute. And then yung hospitality naman, ang Greek word niya ay philoxenia. Si Senya yon. From philos, friend or loving, and xenos or stranger. Kaya ang ibig sabihin ng hospitable talaga is love for stranger. So ang idea nito kasi actually, during time ng early church, no, yung may mga
mga missionaries or mga Christian, mga believers na nag-journey sila and minsan kulang na sila ng kanilang budget. So, ang sinasabi ni Apostle Paul, dapat yung mga, dahil din pala yung mahal din yung mga bayad siguro sa inn and hindi rin ganun ka-safe. So, in-urge niya yung mga Christian na i-open nyo yung mga bahay nyo. Maging hospitable kayo. Ayan. So, yun yung ibig sabihin nun. So, tingnan natin yung generosity. Whatever the need is, genuine love is there, ready to minister in a tangible way with time, money, energy, resources, or anything else that we can give. Maybe the need is for listening ear or a loving shoulder to cry on or an interrupted hour of time to let them know that someone cares. Maybe they need a meal delivered to the home or transportation to church or somebody to visit with them and pray for them. True love gives what is needed. So marami namang ways para tayo ay maging generous. Hindi man lagi dun sa pera, hindi lang sa mga bagay na pwede nating ibigay. Even our time, we can be generous sa ating, pwedeng yung mga nangangailangan ng ano natin, baka gusto lang nila na may kausap, we can be generous sa ating kapwa. And, or yun nga, yung nakatutuwa ako talaga din sa atin sa church, no? Pagka may pangailangan ng transport, meron kang itap, merong open. Talagang ganun ka-generous, ganun ka-giving yung mga kapatiran natin. And pagpatuloy niyo yan mga kapatid. Si Lord, hindi man nakita ng iba, pero si Lord nakikita ng Panginoon yung mga ginagawa nyo secretly. At hindi yun nawawala ng kabuluhan. Hospitality. So, yung hospitality kasi parang nai-interchange nila ito sa pag-entertain. So yung iba, hindi sila nag-open ng house nila kasi baka hindi ma-entertain yung guest or kasi parang hindi sila ready kasi makalat sa bahay or or maliit yung space, maraming reasons. Pero hindi pala dapat nating maging dahilan yon or hindrance para tayo ay mag-open ng bahay sa ating mga kapatiran. So hospitality focuses on people and their needs. It's using our home and using our resources to meet needs. Sharing what we have to meet the needs of the moment. That's true hospitality. Some people can really invite everyone to their home until everything is just right. Kapag fix ko na yung cabinet, pagka maayos na yung carpet, bagong linis na, or yung banyo na linis na, parang kailan pa mangyayari yun? So, simulan mo na para makapag-invite. So they have to get all the work done and get all those cabinets finished. Entertainment is, so yun yung entertainment Pero of course, no, tayo kasi bilang mga Pilipino, bilang hospitable, ayaw naman natin na mapulaan kasi yung tawag doon, no, yung mabigyan ng maling comment. Yung bahay na punta ka, bisita ka, puro kalat, parang ganyan. Pagpasok mo pa lang, hindi ka naman kaupo. Wala, hindi naman. Of course, no, may mga tao talaga na tumitingin pero hindi naman yun yung concern nila, no. Ang concern nila is mabisita tayo or ma-open yung ating house. And kung nahiya kang ganun, di linisin mo yung bahay mo para maglipitin ng kalat. Pero of course, no, kasi minsan naman meron talagang surprise visit, no, parang bigla na lang dadating, no. Dapat always ready. At hindi mo naman kailangan na talagang crystal clear na talagang maputing-maputi yung mo. Ang is maging open yung ating bahay. And si Ninong Freddy, no, si Ninang Leng at si Ninong Freddy, talagang makikita mo yung pagiging hospitable niya and everyone is welcome. Sinong hindi pa nakapunta sa bahay ni Ninong Freddy? Isa na lang ang nagtaas ng kamay. Siguro bago yon. Bakit ka hindi nakapunta kay Ninong Freddy, ha? Si Ana. Ana, mabalot yon. Ninong, i-invite nyo na siya. Joke lang. So, ibig sabihin, lahat tayo welcome, no? Ayan. So, yun nga rin yung goal namin ni Sen. Sana lahat ng sa group 2 or sa Acts Church makapunta rin sa bahay. Yung tatay ko natandaan ko nung bata pa kami, no? Yung bahay namin, hindi naman maganda. Talagang lupa nga lang yung sahig namin, no? Pero natatandaan ko lang kapag may mga taga-probinsya na dumadating, open yung mga hindi namin kilala, parang may bisita, parang gano'n. Tapos saan yun ako? Kasi yung tatay ko is barangay councilor. Parang sa kanya dinadala yung mga mga problem. At kapag gano'n, dahil wala rin kaming pera, mangungutang kami sa tindahan ng soft drinks at saka tinapay para may pangkain doon. Parang wala na nga kami, pakakainin pa sila. Pero nakita ko, magandang trait ng Pilipino yung pagiging hospitable. And
magandang i-exercise natin yun. No? And marami sa atin dito, hindi ko na iisa-isahin. Alam nyo kung sino kayo na nag-host ng mga Bible study, nag-host ng mga SG. Praise God sa inyong buhay sa pag-open na nyo at pagiging host or pagiging hospitable nyo sa ating mga kapatiran. Because community is essential in Christian life. Sa Acts 2:44-45, ito yung ano natin sa Acts Church, di ba? Kaya nga nabuo yung Acts Church, di ba? Meron tayong group chat, Acts 2:42, di ba? Kasama to hanggang 47, pero itong 42-45, sabi dito, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. So, lahat ng may mga pangailangan dito, I'm sure, naggawa ng paraan ang mga ST leaders o mga group para matugunan yung pangangailangan ng mga kapatiran natin. Praise God sa inyong mga buhay na patuloy na ginagamit, nagiging generous kayo at nagiging hospitable, nagiging mapagmahal kayo sa ating mga kapatiran. Pagpatuloy po natin yon. Huwag kayong malungkot na ay nabawasan na naman yung budget. Si Lord naman magpo-provide Patuloy niya. Basta maging generous lang tayo palagi. Ayan. And it is one way of showing our love sa ating mga kapatiran. Napakasaya. Ganyan. So in summary, yung genuine love in action is authentic. So it overflows out of the action of our lives. So talagang nakikita kung sincere tayo or genuine tayo sa ating pagmamahal. Kasi yun madali kasing sabihin pero pag ramdam naman yun parang hindi naman talaga genuine yung love niya. Parang sinasabi niya lang. It should be discerning. It knows the difference between right and wrong. It is serious about sin and clinging to the goodness of God. So dapat tayo bilang mga Christian, mga mature, discerning tayo sa good and bad. It fosters family spirit and honoring. It takes the lead in prioritizing others. So patuloy natin yung family spirit and yung honoring others. It should be, genuine love is also diligent and enthusiastic in service. Wag tayong maging tamad. So genuine love puts God first in everything at maging enthusiastic tayo, maging masaya, magalak tayo, laging nakasmile pag nagsiserve. Ayan, mas maganda yon kasi nakakagaan din yun sa mga kapwa natin, mga ministers. Patient and hopeful. We have a confident hope in Jesus that gives us patience in all things. Prayerful. It is the overflow of a life of love to God and others. Is a life that prioritizes prayer. So, wag natin kalimutan yung pagiging prayerful natin. And shows hospitality and is generous. As people now part of the community of God, we embrace our responsibilities in loving one another and seek to welcome more people into the kingdom. So, yun nga din, pag may mga bago sa atin, ikausapin natin din at ma-feel nila na welcome tayo dito at very hospitable ang Acts Church. And how can we do that? Ano yung action? Kaya genuine love in action. So our social actions, these things, this makes us a pleasure to live with. So una, we should be honest. Dapat talaga maging honest tayo. We are to love our brethren with honest love that knows no pretense. Yan. It is to be genuine like that of our Lord Savior. Pangalawa, be loving. Yung be loving dito ay about yung the kind of love referred here is that we can only be found in the closest of families. Yung talagang tunay na pagmamahal natin sa ating kapwa. And be humble. We are here to be, we are commanded to put others ahead of our own self. So, naging tayo nagpapakumbaba. And then be diligent. Yan. Lagi ko na sinabi, sabi si Pastor, laging tamad. Hindi ko sinasabing tamad kayo, no? Ito yung command sa atin, maging diligent tayo. Kung nag-aaral tayo sa mga TEE, lagi tayong magsagot ng mga assignment. Or kung may assignment na binigay sa atin, maging masipag tayo. Be helpful. Ayan. So kung may mga pagkakataon na kailangan tulungan, may mga tulong, maging matulungin tayo. And be open, or yung welcoming, yung i-open natin yung ating bahay, or kung ano man, kahit saan, pwede naman tayo maging welcoming. And our spiritual actions, this to equip us to be a blessing. We must be holy. Being holy, ibig sabihin yung
alam natin, yung be discerning din kanina. Kasi yun yung gusto ng ating Panginoon. Ayaw niya na mas inuuna natin yung mga mali kaysa dun sa tama. Dapat, ano na yung mind natin, ito yung tama, ito yung gagawin ko, ito yung mali, ito yung ayaw ng Panginoon, hindi ko ito gagawin. Not because na yun ang dahil yun yung sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. We must be excited. Yan, laging excited tayo sa ating ginagawa, sa ating pagsiserve sa ating Panginoon. Faithful, of course, lagi tayong matapat. Yan, faithful sa ating pananampalataya. And happy. Napakasarap kasi na bawat isa sa atin ay masaya na nakikita na bawat isa ay naglilingkod sa ating Panginoon. And hopeful, puno-puno ng pag-asa, and prayerful. So importante na yung prayer life natin, wag nating nakakalimutan. Okay? And in conclusion, the love that one Christian can show to another is simply a reflection of the fact that God is love. So God manifested His love at the cross where Christ died for sinners. Romans 5:8 sabi daw, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung love. So, si Jesus Christ, siya yung ating ultimate example on how we can express and how we can show our love. So, genuine love, according sa Romans 9:12-13, is characterized by sincere affection, actively pursuing what is good, and demonstrating it through actions like honoring others, serving with zeal, and showing hospitality. It's not just a feeling, but a lifestyle of selfless giving and dedication to God and others. So in essence, genuine love is a transformative force that impacts every aspect of a believer's life, prompting them to live selflessly and sacrificially for the benefit of others and the glory of God. So, ang love natin na pinapakita natin sa kapwa should be genuine, sincere, and authentic. So, maraming yung 5 verses lang na to, puno-puno na to ng application na paano natin ma-express yung ating tunay na pagmamahal sa ating kapwa. And yun nga, ito yung ating guide questions if you will have SG meeting this week. So let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa mensahe mo po sa amin. Salamat po sa pagtuturo kung paano kami ay tunay na magpakita ng aming pagmamahal sa aming kapwa, Panginoon God. Yung sincere, yung authentic, yung genuine love, yung love na walang pretension, Panginoon God, yung love na walang pagkukunwari, O God, yung totoong pagmamahal namin sa aming kapwa, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may times na hindi namin ito na-express sa aming kapwa, O God. At Lord, tulungan mo din kami na patuloy na laging maging generous, maging open sa aming kapwa, O God, at maging diligent kami, Lord, sa aming pagsiserve sa iyo, O God, and patuloy na lalong lumalim pa ang aming pananampalataya sa inyo, O God. And yung aming prayer life, tulungan mo kami, Lord, na mas maging open lagi ang aming communication sa inyo, O God. Maraming salamat, Panginoon God. Salamat sa bawat isa. Alam ko, Panginoon, na kayo ang nagbibigay ng kalakasan sa amin kung paano mahalin namin ang aming kapwa, O God. Salamat, Panginoon God, sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Salamat po, Pastor Jan, sa mensahe galing sa Panginoon na nagpaalala sa atin na pagmamahal sa bawat isa. Genuine love. Sana kung gaano kainit ang panahon, ganun din kainit ang pagmamahal natin sa isa't isa. Amen? At sa pagkakataon na ito ay may pakita natin, may paramdam natin ang init ng ating pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Isa-isa itong paraan para may pakita natin sa Panginoon na we genuinely love Him dahil ang ating namang mga kaloob ay ginagamit. Sabi nga, ay ginagamit sa mga saints dahil itong ating mga kaloob ay makikita nyo naman na talagang ginagamit natin para sa ating lahat. We are so blessed to have this wonderful hall, di ba? Na malamig at dati pagkatapos ng ating service ay
nagsama-sama tayo under the heat of the sun. But ngayon, it's very cool. So, sabi po sa Luke 6:38, "Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you." With that, may I call on our ushers? Okay, so tuloy po tayo sa ating, before that, baka meron po tayong mga bagong dalo. We have our guests. Kung wala, just to remind that we need to continue inviting our friends, our relatives, dito po sa ating pananambahan. Happy birthday, Brother Maud Salino. Brother Jimwell. Brother Rizal. And of course, on July 24, Sister Christina Toledo. Happy birthday po sa inyong lahat. Merong mag-hold ng anniversary. The Tungol family, Rizalino and Sister Divina. Congratulations sa inyong anniversary. Wow, may bago tayong kasal, Mr. and Mrs. Norman and Justin Aquerido. Kinasal po sila noong July 13. Congratulations sa kanila. Of course, tinatawagan ko si Brother Moods para sa ating basketball fellowship, yung mga Iron Men. Good afternoon po sa ating lahat. Thank you po. Okay, tuloy na po ang ating Iron Man. Sa August 8 na po ito. So baka nagtataka kayo, bakit Iron Man? Isa lang naman to. Dapat Iron Man. Marami po kami. Request ko pong tumayo yung mga kasama ko po sa Iron Man. Para po makilala niyo po. Mga kasama ko po sa Iron Man, pakitayo po. Ayan po. Ayan. Ayan po. Si Sir Romel, kasama din po yan sa Iron Man. Hindi niya pa alam, pero alam niya na ngayon. Okay po, thank you mga brothers. So bakit po Iron Man? Actually, kinuha natin sa verse yan ng Proverbs 27:17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. So August 1 po ay magkakaroon po kami ng training na God's Law, God's Son para po kami maging ready sa mga share namin ng mga bagong mga invitees na maglalaro ng basketball. And ang magkakandak po ay si Pastor Freddy. Hindi po alam ni Pastor Freddy actually, pero dapat next week pa ako mag-a-announce, pero sabi ni Pastor John, ngayon na daw. Nong, birthday ko naman, Nong, papayag ka na, Nong. Mamaya po, Nong, usap po tayo, Nong. So, bakit po ako umakyat dito ngayon? Actually, umakyat po ako dito kasi yung involvement po ng church nito ay, lalo na sa kalalakihan, even sa mga babae, ay malaki po. Bakit? Kasi po ang target po natin dito, again, are mga unbelievers. No? So sa mga first-time visitors po tayo, yung automatic, ang ginagawa po namin, may mga bisita, ibibigay po namin yan sa pastors. Tapos, from the pastors, sila na po yung magbibigay sa mga SG leaders nila. Kasi una, aalamin, syempre, dapat sila yung mas makakakilala sa mga members nila. Yung age, yung anong tawag dito, married ba or single. So, ang sa side po namin, aside sa magpapalaro po tayo ng basketball, kami po yung magtatanong dun sa mga basic informations. Yun nga, gaya ng age, kung single or married, or kung saan nakatira, para at least alam namin kung sino-sino yung po pwedeng bigyan ng task na pwedeng mag-ano. So ngayon po, ang mangyayari po ay gagawa po kami ng 3 minutes lang po ito. Gagawa po tayo ng GC, kasama po yung mga SG leaders ng Group 1, Group 2, and yung mga pastors. Bakit po natin gagawin to? Para dun po yung parang yung attendance nilalagay natin para matrack natin kung sino yung naglalaro, sino yung nakaka-attend ng mga gawain. Ano po ba yung prerequisite ng mga players ng mga bagong bisita? Of course, after natin sila share ng Word of God, which is yun nga yung God's Law, God's Son, ang sadya po na talaga natin dito is yung hindi lang tayo evangelism, more on discipleship. Yun po yung gusto natin gawin dito. Kaya, kailangan nila mag-attend. Ito yung prerequisite, yung
attend ng BS, SG, or lastly, church. Ginawa po natin yung laro every Friday ng after service, 7 p.m. onwards. Para po, kasi may iba, di ba, may excuse sila na, hindi ako pwede mag-BS, hindi ako pwede mag-SG, pero pwede ka maglaro sa Friday. Oo bro, so walang problema. Mag-church ka muna, tapos punta ka doon sa basketball. So at least wala silang lusot, di ba? Kung ayaw talaga nila, hindi natin sila pipilitin. Ang atin is ma-invite talaga natin sila. Okay po. Now, libre po to. Nakalagay po dyan, libre yung basketball. Isipin niyo po, kada court nagbabayad kami ng 1.5. Pero ito libre. May libre pang tubig, may libre pang snack. Snacks. Siopaw. Si Jonathan sa loob. Siopaw, baboy daw siya sabi niya. Tapos, libre pa yung transportation. So ano pa bang inaantay mo? Di ba? So libre na lahat. Ngayon po, hindi po nakalagay yung court dyan at saka yung timing. To be advised po yan kasi mostly po ang court sa every Friday dito sa Bahrain booked. Pero wag po kayo mag-aalala kasi ahead of time, i-inform naman na po namin na dito tayo maglalaro para at least may idea kung saan po tayo maglalaro. So ang amin lang po, ang request po namin dito is I think nakapublish na ata to sa Acts. I don't know. Hindi pa po pala. Yung asawa ko sabi niya, wag, hindi pa. So, ilalagay po natin to sa Acts na sa church, sa Facebook. Ang request lang po namin nito, para at least makatulong din tayo, is yung gamitin natin sa social media natin para makita nung mga nandito sa Bahrain na hindi namin friends, na friends nyo, na may laro pala na ganito, then pwede nyo ipasa po sa amin or dun sa Acts na na website. Okay po. So if may mga additional pa po kaming mga information, to follow na lang po. Okay, hopefully po ay clear and to God be all the glory po. Thank you. Thank you, Ironman Moods. Okay, so pwede po tayo makatulong. Let's start spreading the news para malaman din ng maraming tao. Dahil malaking tulong po ito sa ating church. Kung wala na po bang announcement, let's all stand for our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating worship. Let us all sing, Lord, we need your grace and mercy. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall
your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makasamba sa inyo. Kahilingan po namin, Pang Diyos, na patuloy kayong humipo sa bawat isa sa amin na bumubuo ng Acts Church. Let your Spirit touch us, Pang Diyos. And let you find ourselves na masumpungan niyo po kaming gumagawa at gumagalaw sa gabay ng inyong banal na Espiritu. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, sa kaunawaan na inyong pinaalala sa amin, pinahayag sa amin sa pamagitan ng inyong lingkod, ay masumpungan niyo po kami na pagdating sa aming mga social actions as we relate to one another as brothers and sisters in faith, specifically dito sa local church na ito na pinagkatiwala niyo po sa amin, ay makita yung mga iba't ibang features o pag-ugali o mga actions na kung saan each one of us will feel yung brotherhood, sisterhood in the Lord, at maging sa mga hindi pa nakakilala pang Diyos, sa ilan mga kaibigan namin na maaring makontak namin, maging contact namin sa pamagitan nitong Ironman Fellowship na ito, ay maranasan nila ang pakikihalubilo namin in those opportunities sa magkikita kami doon sa basketball court o di man ay sa mga pagkakataon na sila ay makadako dito, Panginoon Diyos, that they may feel the love, genuine love in action sa amin na nagre-represent sa inyong anak na si Jesus. Father, hayaan niyo po na ma-enrich kami ng pagmamahalan sa isa't isa. Na sa pamagitan ng pagmamahal na meron po kayo na pinakita niyo sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus. Ang desire namin, Pang Diyos, doon sa naranasan namin pagmamahal ni Jesus, ay maging ganun rin kami, to be more like Jesus, that others may feel also the love of Jesus through us. Whether in our context bilang mga magkakapatid and outside of those mga kaibigan po namin magiging bagong contacts namin. Father, we thank you dahil sa isang kapamaraanan ay binibigyan niyo po kami patuloy ng mga financial na katugunan sa mga pangailangan po namin, mga as a church. Salamat po sa iba't ibang pamamaraan na pinapahayag ng mga kapatiran sa pagkakaloob. Salamat po sa mga likom na mga kaloob ngayon, kapahayagan ng aming pagmamahal sa inyo. Sa paniniwala, Panginoon Diyos, na since kayo ang nagsimula ng gawain ito, ng iglesyang ito, kayo rin ang magtutustos. Hindi lamang on the side, on the spiritual aspect, kundi sa financial aspect na kung saan ang mga obligasyon po namin sa paggamit ng lugar at sa iba pang mga pangailangan, mga ministries. We thank you, Father, sa mga brothers and sisters who have shown their love to you by expressing it sa pagkakaloob.
Panginoon Diyos, salamat po sa mga kapatiran po namin sa kanilang buhay na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa loob ng linggong ito. Thanking Thee sa birthdays po nila si Sir Christy, kapatid na Jimwell, maging si kapatid na Rizal, at gayon din si kapatid na Moods. Salamat po sa buhay nila at sa patuloy na paggalaw niyo po sa kanilang buhay at salamat po sa ministry nila. Pagpalain niyo po sila patuloy, spiritual speaking, at doon sa uri ng trabaho na kanilang kinabibilangan. Hayaan niyo po maging blessing rin sila sa kanilang mga pamilya at maging sa kasamahan sa trabaho. Praying also, Father, for the wedding anniversary ng kapatid na Rizal and Divina. Pagpalain niyo po sila, gamitin niyo po pagpapala sila, maging sa mga kapatiran po namin na mga couples, sa mga pamumuhay po nila. Bless them and bless their works. Gayon din, Pang Diyos, kahilingan po namin ang inyong pagpapala para kay kapatid na Justin at sa kanyang napangasawa, na sa inyong kabutihan, Panginoon Diyos, ay mararanasan nila ang inyong kabutihan. Lord, we thank you sa lahat ng mga nag-minister sa iba't ibang kapamaraanan. You receive all these services, Panginoon Diyos. Sa mga kapatiran, naging kabahagi namin as we worship together as worshipers, salamat po sa kanila. At ang inyong pag-ingat sa mga kapatiran who namin who are not with us, not within Bahrain, na sila ay sa bakasyon, na sa iba't ibang mga sitwasyon na they are beyond us in a sense na hindi namin nakikita. Sa ilang pagkakataon, we pray, Panginoon Diyos, na ang kanilang mga pangailangan ay inyong punuan rin. At hayaan niyo po makasama po rin namin muli sila sa ganitong uri ng pagsamba. We ask, Father, for your blessing even as we gather after this service, sa fellowship po namin. May your name be glorified in our midst, Panginoon Diyos. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang papatnubay ng Diyos Espiritu Santo ang sumabawat sa atin. At hahayo po kami, Panginoon Diyos, bilang inyong mga representatives for the rest of the week na papasok. May we be a blessings. And thank you. Thank you, Father, for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po.